Basta mga kapadyak, meron tayong i-unbox dito ngayon. Samahan nyo ako mag-unbox. Eto, mabilis lang din to dumating sa akin simula nung naipa-ship eh. Wala na rin akong binayaran nung dumating to. Yun oh, safe na safe yung packaging niya. Wala man lang kahit isang dent. Hindi man lang nalukot yung box. Yan, may clue na kayo kung ano yung nandito sa box na to. Eto, pinadala to sa atin ng WinSpace. Yan, buksan na natin. Pag ganito pala to, bubuksan kasi lagyan na to, yan. Ganda. Ito mga kapadyak, yung WinSpace Gravel G3. Ito yung bagong version ng gravel bike ni WinSpace. In the past, gamit natin yung G2. Ito na yung G3. Ito yung kanyang latest iteration. Pinadala din tayo ni WinSpace para matesting naman etong bago. Ganyan pala yung pagkaka-packaging niya. Hindi siya yung kukunin mo dun sa loob ng box. Kasi yan, nakaayos na siya. Pag bukas ko niyan, yan. Naka-setup na siya ng ganyan. Ito yung frame, yung fork, yung white yung pinili natin para maiba naman. So, may mga iba't ibang kulay din na pwede mapagpilian dito sa G3. Very neat yung kanyang pagkakapak. Secure na secure, safe na safe. Ito nga palang pinili ko na size is size large. So dito medyo kinakabahan ako kung tama ba yung size niya, pero mukha naman siyang hindi sobrang laki. Kasi tinignan ko yung GU numbers niya. Yung large, yung mas malapit dun sa ginagamit ko before. Ayan, sa gamit ko na gravel bike na yan. Halos pareho sila. Yun, medium. Ito large. Halos di nagkakalayo yung numbers nila. So sabi ko baka kaya ko itong large. Pero sana nga kaya ko itong large na gamitin. Dati kasi gamit ko yung small na G2. Ibang-iba din yung numbers nila. Yung G numbers nila. Yung small, sabi sa akin ng bike Peter, malit sa akin. Pero pinilit na lang namin gamitin. So eto, wala kasing size chart base sa height. So, nagbase lang ako doon sa sukat sa GU numbers. Kaya ako napili. Ito, size large. So, ako ay 172 cm or 5'8". Sana kasya sa akin. Tapos, ano pa bang nandito? So, andito yung kanyang mga hardware. Ito yung sa headset niya. So, ito aero na. Spacers, aero spacers kasi. Aero na yan. Accessory box dito. Hindi matanggal kasi nakapix. Ito kaya, ano kaya to? Seat post ata to. And then, sinamahan na din ni WinSpace ng ito yung bago nila eh. Labas na. Sinamahan na rin ni WinSpace na ito. Yan, ito yung bago nilang adventure handlebar. So, ito syempre, sold separately. Bagong product ni WinSpace. Pang gravel specific nila to na integrated drop bar. One piece. Ilabas natin para makita natin. Tigo, thus is the proof. Ganda ng pintura niya. Halo siya ng glossy. Tapos may part na matte. May mga splatter. Yun know, threaded BB. Pero T47 gamit na ito. So, di sakit sa ulo. And may mounting ng FD. Gusto mo mag 2x setup, pwede. May battle cage mount dito sa seat tube. Meron dito sa down tube. WinSpace logo, ayan. Basa na. Kita na kung anong brand ng bike ang gamit. So, dati kasi dun sa mallet, hindi basa. Wala kasing nakasulat na WinSpace na nasa gilid ng down tube. Ayan, kita na. Pero, napakalinis pa rin. Wala halos decal. So, yan lang. Tapos, ito lang G3 dito sa baba. Napakaliit lang. Tapos, dito sa sizing niya. So, nakalagay dito, made in China, established in 2008. So, ganun na sila katagal. And yung stock and reach numbers nandito. Reach is 38 cm, tapos stock ay 58 cm. So, hindi naman siya ganun kahaba, tapos mataas din yung stock. Feeling ko, kaya naman natin ito i-ride. May mounting pa dito, para sa fender or sa rack ata. Dito lang meron, ang ganda ng part na to. Drop yung seat stay, tapos air seat post. Tapos, isa sa nabago dito sa G3, hindi na D-shape yung steerer tube ng fork. So, eto, bilog na. Tapos, syempre, true axle. Modern standards para sa mga gravel bikes. Sa ilalim, may mounting pa na battle cage din. Tapos ang maganda dito, yan, pag kumabit etong crown netong fork dito sa ilalim ng head tube. Ayan, seamless yung tingnan. Sa ibabaw, meron pa ring mounting. So kung gusto mo maglagay dito ng feed bag na bolt-on, pwede. Tapos yan, aero. Ganda. Tingnan naman natin itong adventure bars tsaka yung mga accessories na dito. Bali dito, nakasecure yung ibang mga parts. Hindi zip tie yung ginamit nila. Siguro nagbabawas sila sa plastic. Ito, siguro, yung seat post niya. Siyempre, carbon din. Yun nga lang, yung shape niya is hindi siya bilog. Medyo may pagka-aero na din siya. Tsaka specific to para dito sa frame na to. So, eto, carbon na yan. May guide dito para sa minimum insertion. Sobrang linis. Napakalinis ng kanyang pagkakagawa. Smooth. Smooth siya. Tapos, may offset siya konti. Palikod. And, ang clamping niya is dito sa gilid.
paipit na ganun para sumara. Tapos, syempre, may tilt adjustment pa din. Check naman natin ito. So, meron pang accessories box. Nakalagay frame set accessories. Sa loob niyan, ito yung kasama. So, meron kang film na pwede mo idikit. Siguro ito para sa chainstay. Dito yan. Didikit mo dyan. Para pag humampas yung kadena, hindi mo damage ka basta-basta yung paint ng frame nakasama. Hindi nga pangalan siya naka-apply. Ito pa magkakabit. And, andito yung mga bearing ng headset. Field bearing na siya. Bearing, top cap, yung headset pala nila is FSA yung gumawa. So, quality yan. Ang gawang FSA na yan. Ito pa volcano style ata yun. And meron pa din dito mga small parts. Hindi ko pa alam kung para saan. Mga bolts, through axle. May dalawa kasama dito. May pangharap, panglikod. Para saan kaya ito? Mukha siya para dun sa seat post eh. Mga spacers, aero spacers. Napakadami yung aero spacers. Tapos sa plastic na kasama, installation guide. Ito yung barfly o mount ng cyclocomputer. Meron na. Nice. Tapos, ito siguro yung hardware na kasama dun sa adventure bars. Meron na siyang kabitan ng by computer tsaka ilaw based dito sa picture dun sa kanyang guide. And syempre, check natin tong adventure bars na bagong labas ni Winspace. So, ito is gravel specific integrated bars na nilabas ni Winspace. Bagong labas lang to, tong adventure bars. So, syempre, yung mga available before, puro mga pang road bike lang, ito pang gravel na to. Carbon din siya, one piece. Yan. Integrated, ibig sabihin, magkasama na yung mismong drop bar tsaka yung stem niya. So, one piece na siya. So, itong pinili natin is 40-90. Tingin ko naman yun yung magiging sakto sa akin. Pero pinaka-importante kasi yung width. So, ako 40 lang ako mag-drop bar. Full carbon din siya. Ayan. May nakalagay lang dito sa gilid, adventure bars. Ayan, pang gravel. Bali may flare siya. Medyo nakapabuka to. Nakalabas tong drops. So, pag kumapit ka dito, mas may wide yung kapit mo. Pag dito sa tops, yan, kung ano yung sukat mo. Yun yung kapit mo dito sa tops. Tapos, itong ibabaw niya, flat na flat. Aero, kasi flat siya. And pag humawa ka dyan, yan, masarap humawa sa ibabaw kasi flat yung ibabaw niya. Dito sa ilalim, meron siyang kabitan nung mounting para dun sa bike computer mo. Tsaka sa ilaw din, pwede kang magkabit ng flashlight dito. So nakalagay dito, legit, 400 yung kanyang width, tapos 95 yung length, yung kanyang haba ng stem, 95. Ang reach ay 73. So yung 73, sakto-sakto yun. Ito yun. Para sa gravel. Hindi siya sobrang layo. Tapos sa kanyang drops ay 117. So hindi rin sobrang lalim ng kanyang drop pag humawa ka dito sa baba. May flare siya na 8 degrees. Yun na yung buka na ito. Kung tama ako. Kung yun nga yung angle na yun. Or eto pala. Ito pala yung angle ng stem. Pagkakababa nito is 8 degrees. Tapos, ang maganda dito, meron na siyang guide sa loob. So, hindi na ganun sasakit ulo ng mekaniko magbubuo. Dahil, meron na siyang cable guide sa loob. Hindi na mahirapan mag-routing. Ayan. Yung style ng screw dun sa drop bar is ganyan. Hindi mo iti-thread to dun sa mismong stem part ng drop bar. Meron siya netong kapares. Tapos silang dalawa yung magte-thread para pasikipin to. Para sumikip yan, ito yan. So, walang part dito kasi siya magte-thread. So, dapat magkokontrahan ka para mapaigpit siya. So, yan. Labas na natin to para mas ma-appreciate natin. Secure na secure. Maganda yung pagkaka-packaging. May mga palaman sa mga essential na part kung saan siya pwedeng magasgas. So, ito na yung fork. Siyempre, full carbon siya. Carbon steerer. Napakahaba pa ng steerer tube niya. Pero siyempre, babawasan natin yan. Sobrang haba yan. May mounting point dito banda sa fork. Meron din dito sa loob ng fork blade. Tingin ko para to sa fender mount. Siyempre, disc brake mounting, flat mount. Yan naman yung modern standard para sa road and gravel na naka-disc. Drop out, through axle, hub spacing, 100 by 12 mm. Yung isang side sarado, kaya malinis tingnan yung drive side ng bike. May butas din dito sa may steerer tube para yan sa fully internal na cable routing. Overall finish, glossy, ang linis, walang decals. Sobrang minimalist. Tanggalin ko lang dito sa packaging niya yung frame para matest natin itayo. Makita natin yung tindig ng frame set. Yan o, testing. Tinest ko lang na pagkabit-kabitin siya para makita natin yung kanyang tindig. Kinabit ko yung fork, tsaka yung drop bar. Ayan. So, dito sa frame niya, ito medyo glossy yung part na ito eh. Pero the rest,
Yan, matte na siya, yung finish niya. Yan no. Lalagay ko dyan sa description yung link ng website ni Winspace para makita nyo pa yung ibang information tungkol dito sa frame na to kung interested kayo dyan. And yung Facebook nila, lagay na rin natin dyan para updated kayo sa mga bagong nilalabas ni Winspace. Dito sa harap, meron lang yung logo ni Winspace dyan sa head tube. Tapos the rest, wala nang ibang print. Napakalinis tingnan. Yun no. Excited na ako na mabuo to. Dali na lang natin siya para mapabuo na natin. And makita na natin yung kanyang tindig kapag nalagyan na siya ng mga pyesa. Abangan niyo yung susunod natin na episode dito sa Winspace Gravel G3 pag i-build na. Kung may tanong kayo tungkol dito, lagyan niyo na sa comment section. Try natin sagutin sa mga future upload natin. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.